Hi guys! Welcome back po muli to another weekly Kapalaran Horoscope reading from December 11 to 17, 2023. Kuha lang tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo. So, sisimulan na po natin ito sa sign ng mga Aries. Guys, I know hindi ko maipakita yung pag-shuffle, pero sabi ko nga po, i-upload rin natin ito bilang tayo nga po pala ay live na live sa ating FB. Okay. Aries, this week, anong maiwan sa inyo ng baraha? Anong mensahe ang kailangan nyong marinig para sa mga Aries? Message natin para sa mga Aries. Okay, may mga dito. The Nine of Pentacles. This one is in reverse. Okay. Okay, medyo mailap, kaya tayo ay kukuha ng pagganito. Aries, anong maata pa natin? Uy, the Ace of Cups and the Page of Pentacles. Ang ganda! Aries. So, eto, hindi natin tatamisan. Pero positive lang, to be honest, nung nakikita ko para sa inyo ngayong linggo. So, sa mas bilang December, I feel na merong bonus dito. Okay? Merong something kayong marireceive kahit sa simpleng recognition ito or appreciation na may kaugnayan sa inyong trabaho o pera. Gaano man yan kalaki or kaliit, guys, sa realidad po, tayo pa rin ay magkakaiba ng posisyon. Pero mafe-feel mo dito yung suporta. Work-wise or financially speaking, meron something na pwedeng iba to sa'yo. Iba to sa'yo ang mundo. Na napakaganda. Ito po ay something, the Nine of Pentacles ay narito. Something na magmumula sa patuloy mong iniwanan ng efforts, ng tiyaga, nung pagtitiis, ayan, and this time, hindi imposible, ito na yung na-mention ko, meron ng bunga. Okay? Lalo pa kung alam mo naman sa iyong sarili, Aries, na ibinigay mo lang din ang iyong best. Especially nitong mga nakalipas na buwan ng taon, then, higit kayong mapupuna ngayong linggo. Maring ito ay ng ilang higher-ups, ilang clients, or your boss, o ilang katrabaho na napakaganda. At siya, mabibigyan kayo ng bonus, positive possibilities and opportunities. Sa point na ito, may ilang new beginnings. If this is about love or relationship, napakalawak po ng sector na yan. So, merong new connection, new partnership, new friendship, or kahit dito sa ilang taong patuloy na nagiging parte ng iyong buhay, may paglalim sa part na yan. Merong opportunity or even yung blessing na uusbong. Merong parating na magandang oportunidad para sa inyo ngayong linggo. I-claim na natin yan para sa inyo, Aries. Hi Taurus, ito na po ang inyong reading, weekly Kapalaran Horoscope from December 11 to 17. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo. This week, para sa mga Taurus, anong maiwan natin para sa kanila? Message? Taurus, ngayong linggo, para sa mga taong maaaring makapakinig nito, anong maiwan natin para sa kanila? Okay. Possession na lang muna natin ganito. Bilang, ayan, may umaangat na. Kunin natin to. Uwe. Sige. Add up pa tayo ng ilang bagay-bagay. Taurus this week. Anong maiwan natin para sa kanila? Taurus. Uwe. Okay. Okay, medyo complicated na. Maybe isang indikasyon ito na ano man ang kinakaharap or nararamdaman ng ilan sa inyo, Taurus,
Maaari kasi meron ditong decision kayong bubuin this week. Tayo po ay weekly horoscope, tarot reading So, maaari ito yung mag-apply lamang ngayon or pwede rin naman. So, pwede mong maramdaman at one point sa mga susunod pa na linggo. Pero, hindi kailangan laliman, kita mo naman. Okay guys, dito sa, eto ang, ayan, Ten of Swords, may ilang espada na nakadagan sa kanyang dibdib o katawan. Isang indikasyon, tayo po pala ay live sa ating FB na, ayan na po, bilang live tayo, mekos na naman. Isang indikasyon yan, Taurus, na ngayong linggo may pagkapagod tayong nakikita. Hindi naman kailangan laliman yun, Kumbaga, meron kang kinakaharap na patuloy na responsibility, obligation sa buhay na hindi mo na alam kung saan ka mag-fit in or kung saan ka lalagay sa dami or dito sa ilang action pa na kailangan mong tugunan or decision ito as I've mentioned. Pero dito, Taurus, the Seven of Pentacles, parang isang test sa'yo this week na hindi imposible, guys, kung ito'y mapanghawakan ng may balance, na naharapin mo ito ng nang may tapang. Kahit pa hindi madali at may pagkapagod tayo, to be honest, na nakikita. Physically or mentally, medyo drained yung energy. Pero kung mapanghawakan at malagpasan mo itong challenge na ito ngayong linggo, maaaring ito hindi lang siya test, pero isang daan. Ayan, 100. In English, di mo siya. Hindi, 100 ito patungo sa inyong growth palalo. Kumbaga, ito yung key, yung susi to your success. Maring stepping stone ito patungo sa inyong success. Ito lang, talagang, or maybe kung guys, Taurus, if ever mag-apply talaga ito, yung pagkapagod. Then, take it easy. Pakiramdaman ng inyong mga sarili. Hindi mo kailangan ma-pressure. Merong kaalwanan, okay? I mean, may comfort, parating ka doon. It's just that may pagka-hectic ang week na ito para sa inyo, Taurus. Kahit, if ever hindi mag-apply, tayo po ay general message. Kahit sa inyong mga sariling isipan, mula dito sa ilang desisyon, as I've mentioned, or plano, na gusto niyo pang mabuo, gawin sa inyong buhay. Don't be too hard sa inyong mga sarili, okay? Kasi, ulitin ko, kung pagkakatiwalaan nyo ang inyong mga sarili, aangat yung tiwala na ito, yung believe nyo, yung confidence sa inyong mga sarili, at mapanghawakan ito ng may balance. Sa kabila ng ilang challenge ng buhay, this week, actually, papunta sa success, i-claim na natin yan. Merong something bunga. Merong something na ibabato sa inyo ang mundo. On the positive side, kasi nga nalagpasan nyo na kaya nyo. At yan, may ilang pang long term dito na kung saan mas makabubuo kayo na mas klaro na plano para sa inyong mga mahal sa buhay. Meron kayong mabubuong pag-uusap or connections this week kung saan kayo patuloy na may inspire, patuloy na babangon sa kabila ng ilang struggle na ito. Patuloy na manlalaban sa kabila ng paghihirap. Physically, mentally, I know, hindi madali, madaling sabihin, pero mahirap gawin. Pero alam kong kaya umangat ito dahil mapangahawakan. Hold your vision. Tingin lang kayo doon sa inyong mga pangarap. Pero, nang hindi kayo nasasobrahan, okay? Lang din, don't be too hard sa kung sino ka. Bilang isang individual sa relasyon man or trabaho. Para sa inyo, ngayong linggo, Taurus. Hi, Gemini. Ito na po ang inyong weekly horoscope reading from, Mekos, nagbabakal tayo. Intro pa lang. Bilang live na live tayo. Sa ating FB, Gemini, take 2. Weekly Kapalaran Horoscope from December 11 to 17, 2023. Kuha lang po tayo ng
pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo, para sa mga Gemini. Anong maiwan natin para sa kanila? Para sa mga taong maaaring makapakinig nito, Gemini, message. Gemini this week, anong maiwan natin para sa inyo? Gemini, Gemini, Gemini. Sa mga taong makakapakinig, ayan. Meron nang bumagsak, pero mag-add pa tayo. At i-possession natin ito ng pagganito. The Four of Cups is here. Add pa tayo. I know hindi na ipapakita sa live, pero ito po ay ito. Makikita nyo rin sa camera. Para sa mas magandang posisyon. Gemini, okay. Okay, so sama na natin itong Gemini. So, dito I feel na higit na mag-highlight ang iyong buhay relasyon, pamilya man, or personal na kapareha. Or if you're single at meron kang matatawag mong partner in business, partner in crime, merong pagbibigay din sa part na yan. For those of you, for some of you, tayo po ay general message, na dumaan. Kahit hindi man conflict ito, kahit sa simpleng tensyon, ito na, December, it's all about forgiving and sharing, di ba? So, I see kasi dito, reconciliation. Okay, may pag-aayos, may closure, may pagkaklaro. Para sa ilan, okay? Or maybe, ito yung umaangat, or aangat ngayong linggo sa inyo, if ever, lalo pa, okay? Kung mag-apply na meron talaga kayong hindi masyadong nakasundo nitong mga nakalipas na punto ng inyong buhay. Sa pamilya man ito guys, or katrabaho nyo, o relasyon. Actually, dito lahat. The Four of Cups, the Five of Wands, or the Hermit ay narito sa inyong, minsan wala tayong higit na kalaban diba? Kundi ang ating mga sarili. Pero yung ang mga dito, magiging maayos. Merong masisettle na relationship or partnership. At dyan, yung connection nyo ngayon ay hindi lang seryoso, pero mas pangahawakan nyo na ang isa't isa. Pero of course, iba-iba tayo ng posisyon pa rin ng sitwasyon. Sabi ko nga, kahit sa inyong sariling pakiramdam, maybe isang message po ito na pag nilay-nilayan ng ilang relasyon sa iyong buhay, this is the best week na mag-reflect or do a life review, especially sa inyong connections, relationship. Ayan, kita mo naman, nagninilay-nilay. The Four of Cups ay narito. Ayan. Pinag-iisipang mabuti ang mga bagay-bagay. Nang sana ay hindi ka masyadong magpapadala sa iyong emosyon na alam mo hindi para sa'yo or hindi makakatulong sa iyong mental health. Hindi po isang professional health advisor ang Moonchild, Kasi dito, this is the best week, guys, to meditate, to contemplate. Ayan, pag-nilay-nilayan ng mga bagay. Kasi parang meron ditong, sa totoo lang, hindi nagkakasabay. Okay? Pero this week, i-claim na natin na merong pag-aayos. Pero syempre pa, yung healing process kasi iba-iba tayo dyan. Kung hindi nyo pa, tayo po ay weekly, kung hindi nyo makamit yung aking na-mention na closure o yung settlement, agreement na magkakasabay na kayo, magkakaayos na kayo, magkakasundo na kayo, maybe isang indikasyon ito na ibigay mo na to, okay? Ikaw na mismo ang magbigay nitong peace of mind o yung closure na hinihintay mo sa iyong sarili. Dahil deserve mo yung katahimikan, yung kaklaruhan. Okay? Kahit pa hindi yan isupli sa'yo or iba to sa'yo ng ilang tao sa iyong paligid. You deserve peace. Gemini, maging masaya. Okay? Pero kung kailangan nyo muna talagang mag-pause, ayan, mula dito sa ilang kaguluhan ng inyong isipan o pakiramdam. Or mula dito sa ilang ingay ng holidays bilang andito na tayo, Christmas season, sobrang busy and hectic ng lahat. Ano lang din, pahinga, okay? Mag-recharge ng iyong enerhiya. Hindi mo kailangang
pasugod or hindi mo kailangan magyas ng magyas sa lahat ng bagay sa iyong paligid. Bagay tao man ito or gawain. Don't be too hard sa inyong mga sarili. Isa-isa lang. Okay, take everything one step, one day at a time. Ngayong linggo para sa inyo, Gemini. Hello, Cancer! Ito na po ang inyong reading. Weekly Kapalaran Horoscope from December 11 to 17, 2023. Kuha lang po tayo ng ilang exact message para sa inyo. Ngayong linggo, as usual, mensaheng gabay lamang po. Para sa mga Cancer, anong maiwan natin para sa kanila? Message para sa mga taong maaaring makapakinig nito, Cancer, this week. Ayan. Tapos, ayan. Humihikab po si Marshall. Cancer. May bumagsak na dito, pero add pa tayo ng ilan. Uy, the Six of Swords, King of Pentacles Reverse. Sige, add tayo ng ilan pa. Cancer. Ngayong linggo, sa mga taong makakapakinig nito, anong maiwan natin para sa kanila? Ayan. King and King. King of Pentacles, King of Swords are both in reverse. Pero ang ganda naman. Kasi narito ang the Wheel. Wheel of Fortune. Kasi meron at meron ditong para sa inyong Cancer ngayong linggo. Tayo po ay general message. Just only take what resonate po. Meron at merong susubok sa buhay. Patuloy na magmo-move on, magmo-move forward mula dito sa ilang pagsubok ng life. Hindi madali, minsan parang push kong push, grind kong grind, work kong work ang mga Cancer ngayong linggo. Patuloy yung, andito yung energy as a Cancer myself, guys. Pero, yes, hindi yan nababaliwala, guys. Meron at merong something. Nakikita kayo, napupuna kayo. Pero kaakibat nitong patuloy niyong productivity at pagka-busy ay yung kayo mismo. Ito, hindi medical advisor ang Moonchild. Simpleng tarot card reader lamang po tayo. Pero, kumbaga, health matters. Work and health matters yung aking nakikita dito. Yes, kasi nga, kaya kayo nagpo-push para sa mga goal niyo pa, diba? Bago pa man matapos ang taong ito, patuloy yung panglalaban. Pero sana health-wise, ayan. It could be physically, mentally, message na message kay Moonchild to. Pero kasi parang dito talaga yung nyo eh. Buong buo dito, Wheel of Fortune, ito yung purpose nyo rin. Ito yung matatawag nyo sa palagay nyo ngayon, sa punto ng inyong buhay, ay matatawag nyong purpose, destiny, mapatrabaho man ito, or karelasyon. Andito yung sa palagay nyo ay alas. Kaya naman, hindi nyo sinasayang yung opportunity na napakaganda, diba? Pero, sana alalayan mo sa part na mula dito sa patuloy mong pagsubok sa buhay, gaano man parang pagod ka na rin naman. Napapagod din tayo. Tao lang po tayo. Sana rin, pakinggan mo yung ikaw naman. So, sa mas practical, wag take ng action. Ito parang, baliktad yung mga pagpapayo ni Moonchild. Today's video. Tayo po ay live na live. Kaya naman, nagbabakal-bakal ang Moonchild. Wala na tong edit-edit, guys. Pero, hindi masamang magpahinga, Cancer. Mag-pause rin pag nilay-nilayan ng mga bagay-bagay. Kasi, ulitin ko, hindi na babaliwala. Kung saan nyo inilalagay yung enerhiya, kung saan nyo inilalaan yung pagmamahal nyo, or kung kanino ito, patuloy na merong paggalaw sa point na yan. Magandang movements. Wheel of Fortune is a great sign na merong magandang possibility when it comes to money, sa yung destiny. Yun lang, huwag magmadali, or wag mainip, dalawa lang yan. Take some time off your busy schedule para sa yung me time,
Parang ganun yung nakikita ko dito. Self-love, self-care, sa mas practical, i-priority mo yung physical and mental health dahil napaka-importante niyan. Paano mo nga naman, magagampanan ito pang ilang obligations mo kasi nga may opportunity na maganda eh. Yes. Pero paano mo yan higit na mapag-aalayan ng enerhiya kung ikaw ay pagod na? So, baka masayang lang, So, hinay lang din, pahinga rin pag may time. At ulitin ko, napupuna ka, hindi nasasayang yung efforts mo para sa mga tao or para sa mga existing responsibilities mo in life, work, or relationship pa man yan. Para sa inyo ngayong linggo, Cancer. Hi Leo, ito na po ang inyong weekly Kapalaran Tarot Scope. Okay, para sa bagong linggo, kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. That is from December 11 to 17, 2023. Leo, ngayong linggo, para sa mga taong maaring makapakinig, anong mensahe ang maiwan natin para sa kanila? Message, Leo. Leo this week, anong maiwan natin para sa mga Leo? Leo, ayan. So, i-position pa rin natin yun ng pagganito, kahit na meron ng bumagsak. The Magician. Sige, at patay. Pero gusto sumama nito, sige, isama na. The Eight of Cups. Sige. I know guys, hindi ko na ipapakita yung pag-shuffle. Ganito yung usual setup natin pag sa live. Pero no worries, i-upload rin po natin ito. Live na live po tayo sa ating FB para sa mga Leo ngayong linggo. Message, ayan. Guys, Leo. Ano daw, nagulat? Nagulat ba kayo? Pati ako nagulat. Ito naman. Bilang, I have my Leo ascendant naman, So, parang ito talaga yung rin eh. Parang, daw yun, Moonshot, may something spark pagdating sa inyong love life, relationship-wise. No matter what your, kumbaga, status, relationship status, single, attached, or married, the Magician. Ang gaan lang, ang balance lang ngayong linggo, andyan yung pagiging magical ng mga bagay-bagay. Kahit pa, lalo na, syempre kung masyado na kayong komportable sa isa't isa, kumbaga, may ilan na rin kayo pinagdaanan, matagal na rin kayo. Pero, maybe isang message din po ito na walang imposible ngayong linggo na mas mailalalim pa yan. Okay? Sabi ko nga, may kilig pa. Angat yung ilang kilig factor para sa mga Leo this week. Meron kayong higit na pag-aalayan ng efforts. Para sa mga attached couples, meron kayong babalikan na pakiramdam. Kung saan, halimbawa, kung kailan kayo unang nagkita, or kung paano kayo unang nagkita, yung ganon. Parang mananariwa sa inyo yung feeling ng bago nyong pagkilala sa isa't isa. Yung feeling na parang love at first sight, ganon. Or nung nag-date pa lang kayo. Para sa mga matagal na, okay? For singles, or in a relationship, pwede rin. Kasi, why I feel na maring merong magbalik, okay? It could be someone from the past, your ex, or pwede rin naman partner when it comes to business, or matatawag yung partner in crime. Maangat yung romance dito. Parang merong susubok ulit mula sa ilang natenggang plano or pangako na napako. Okay, if ever naman hindi pa rin yun mag-apply, single pa rin, that could be someone new. Okay? Na maaring dito kayo higit na maglaan ng energy. Reversal tayo every time, lalo pa sa single. Maaring meron ng someone dito na gustong sumubok na ligawan ka, or nagpaparamdam na somehow, pero yung dinededma,
Pero actually, parang wagi to eh. Yung feeling na jackpot. I mean, jackpot. Ano daw? Hindi. Kasi 6 of Wands ay narito eh. May pagka-success sa feeling. Reversal tayo every time. So, yung feeling na parang kompleto, the magician, kompleto yung pakiramdam dito eh. Na jackpot. Reversal na maaaring ikaw ay yung makarelate or siya. Etong person na ito, kung sino man ang pwedeng pumasok sa inyong buhay, Cancer. Ayan. Leo. Katatapos lang po ng ating Cancer. Anyway, bilang Cancer sign si Moonshell, pero the magician, ang magical lang. Ang balance. Okay. Or ito, kung hindi pa rin mag-apply, at wala pa dito yung inyong tuon at focus sa realidad po, tayo pa rin ay magkakaiba ng, kahit pa pare-pareho kayo ng sign Leo, ay iba-iba pa rin kayo nung tinatahak na landas. Okay? Iba-iba tayo. Pero kung hindi pa yun mag-apply, yung ilang unang nabitawan kong messages, then yung focus nyo ay maaaring andito sa pamilya. Okay? Or sa trabaho, the 6 of Wands ay narito. Parang, dyan kayo, andyan yung love, okay? Andyan yung pagkakompleto, or dyan kayo makakompleto. Mas magiging present yung inyong mga mindset sa mga taong alam yung tunay at nagpapahalaga para sa inyo. Ngayong linggo, Leo. Hi Virgo, ito na po ang inyong reading, Weekly Kapalaran Tarot Scope from December 11 to 17, 2023. Kulang po tayo ng ilang pinaka-exact message para sa inyo this week. Ano nga ba maiwan ng baraha? Okay, for you guys, sa maring makapakinig nito, Virgo ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Message. Virgo. Ayan, meron yung bumagsak na isa. Tapos, ipo-position pa natin ito ng mga, ito, pag ganito. I know guys, sa live, Virgo, live na live rin po pala tayo ngayon sa ating FB, ay hindi na ipapakita sa camera. Pero, pwede nyo po itong balikan. Mamaya, i-upload rin natin ito. Ayan. Usually, ganito na yung setup natin. Inilalive na natin ang mga bagay-bagay. Para wala na pong edit-edit si Moonchild ay medyo nanlalabo na ang mga mata. Ayan. At matagal mag-edit. 3 of Pentacles ay narito, Virgo. Add pa tayo. So, dyan pa lang. Okay. I feel na merong something in regards family, especially your siblings. Kung meron man kayong kapatid. Or regardless naman. Meron kayong ilang i-work out sa point na yan. Or merong ilang plano, ideya para mas klaro kayo sa ilang bagay na may kaugnayan dito sa inyong tinatrabaho or ni-work out sa inyong relasyon. So, sa mas practical, bilang andito na tayo, holiday, Christmas season, meron kayong ilang plans, events, party, reunions, or projects ito when it comes to work. Meron kayong i-work out, pagtutulungan or pagsasamahan ngayong linggo. Kahit sa simpleng pagpapayo lamang po ito. Pero angat yung pagiging organized or organizer ng isang Virgo. Andito yung pagiging open nyo rin sa mga bagay-bagay or obligasyon at pananaw. Kumbaga, sana maybe isang message yun na pangibabawan kayo this week nung pag-unawa rin. Kasi lalo pa kung mag-apply itong ilang taong pwede nyong makakonekta sa inyong buhay pamilya. So, syempre pa, kahit pa andito kayo sa isang family, sa sektor ng family, or work, pwede rin kasi ito, bilang 8 and 3 of Pentacles ito, ang bawat isa ay mayroong pagkakaiba. So, maging bukas ka rin sa ilang possibility na meron at meron kang hugot na matututunan sa iba. I mean, lahat naman tayo merong hugot, kahit pa sa palagay mo, alam mo na ito, klaro na sa'yo, or professional ka na sa isang sitwasyon, still, never stop learning, Virgo, this week. Okay? Pero ang powerful lang ng connection na pwede nyo mabuo ngayong linggo. Aangatin kasi sa'yo yung katotohanan, hindi lang yung pagiging organized mo, pero yung pagiging vocal mo sa yung pakiramdam. Nang naibabalansa mo, the Hermit ay narito. Kasi klaro na sa'yo, alam mo na to. Kaya rin, as a Virgo, madalas kayo yung para bang
hindi nyo pa man ito nare-realize or ma-realize right now, pero higit kayong nilalapitan ng ilang tao sa inyong paligid. Kahit sa simpleng pagpapayo ito, kung paano kayo magpayo kasi umaangat sa inyo yung pagiging diretso lang. At totoo. At yun yung maaaring maramdaman nyo this week. May ilang kayong, or may ilang kapamilya, kaibigan, katrabaho dito na lalapitan kayo, mag-a-ask sa inyo ng simpleng, kahit sabi ko nga, simpleng advice about sa isang event, party, or sa isang sitwasyon, maging ano pa man yan. You will, you will feel needed this week. At mas magiging to, parang ang gaan lang, ang meaningful, magiging masaya lang. Ang linggong ito para sa inyo, Virgo. Hi Libra, ito na po ang inyong reading, Weekly Kapalaran Tarot Scope from December 11 to 17, 2023. Kuha lang po tayo ng ilang messages para sa inyo ngayong linggo. Okay, we'll be straightforward sa ating reading today. Mensaheng gabay lamang po para sa mga taong maaring makapakinig nito na Libra. Anong maiwan natin para sa kanila this week, Libra? Message? Ayan. Agad-agad. Kumpol. Okay. Libra. The Four of Cups, medyo marami sila. 4 and 8 of Cups. The Justice card. This one is in reverse. Bilang kayo yan, The Sun is here. The High Priestess, ang dami. Pero hindi natin ito pipigilan. The Magician. Okay. So, dito, Justice card. Justice, kayo ito mismo eh. You're all about balance, Libra. And this one is in reverse, meaning meron ditong ilang imbalances na napaka-normal bilang hindi naman po tayo perfect. Walang perfect na individual, relasyon, sitwasyon. Pero dito, the Magician ay narito. The High Priestess, the Sun, tinalo nito yung ilang imbalance na yan. Maring ito yung sitwasyon kasi na pwedeng iba to sa'yo ng mundo na kailangan mong panghawakan, pero somehow, syempre mahirap. Wala namang madali, lalo pa kung halimbawa, meron kang patuloy na responsibilidad sa inyong tahanan, tapos meron ka pang kinakaharap na negosyo, trabaho, so mekos-mekos na. Dito, talong-talo naman tong umaangat na imbalance eh. Patuloy kang manlalaban, patuloy mong paangatin ang iyong enerhiya, ang iyong kakayanan. The Sun is here, the Magician, nasa iyo na lahat ng angkasangkapan na kailangan mo this week para maipantay mo itong ilang parang hindi balance or hindi nagiging klaro somehow. Dahil, again, wala namang perfect na bagay-bagay. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay umaayon o ayon sa atin ng sitwasyon. Or maybe isang indikasyon ito para sa inyo, Libra. Naangat ng kusa yung pagiging multitasker nyo na ano man ang iba to sa inyo ng mundo, mapangahawakan ito. Okay? Ito yung patuloy nyo kasi rin haharapin din ang inyong misyon na pagbalansehin ang mga bagay-bagay. Sa trabaho, pamilya, especially kung mag-apply yon, lalo pa rin kung meron na kayong ilang kids, na hindi madali. Pero ulitin ko, kumpleto ka. Andito ang kakayanan mo. Umaangat. Kahit pa may ilang, parang hindi nyo inaasahang responsibility na ibigay sa inyo, or parang merong aangat na obligations, trabaho, sa higit na praktikal. So, isa lang din dito na may iwan ko ay iwas sa stress, iwas sa pressure na hindi madali. Pero again, mapangahawakan. As a Libra, you're all about balance. Andito pa rin kayo. Ito yung mission nyo eh. So, hindi na to something bago. Isang tayo, patuloy na maging flexible and adaptable sa sitwasyon. Okay? At paangatin nyo lang yung kayo dito. Kasi, ang kalma lang, sa totoo lang. Ang kalma nyo lang kahit kahit parang, kumbaga, hindi na okay mga bagay-bagay. Or maybe isang message po yun para sa ilan sa inyo na kumalma lang. Paangatin nyo yung para kayong bata. Hindi kayo magsiseryoso, pero lang din, hinay lang. Hindi kailangan ibuhos lahat ng enerhiya
sa isang sektor kung saan parang, ano na nga may stress na diba? Meron na existing na hindi masyadong magaan na responsibility. Tapos, ano pa, hindi pa kayo, kumbaga masyado nyo bang didiinan, masyado nyo bang ipopush na hindi kayo okay. So, dito, umaangat naman dito kasi yung, kumbaga, positive lang. Okay, na kalma. Ano pa, may paparating mo? Yung mensahe. Okay, kasi andito parang meron kayo ditong message na gustong iparating. Or maybe isang message rin ito na gamitin nyo ang inyong mga boses. Hindi naman kasi kailangan yes ng yes sa lahat ng trabaho, responsibility, gawain. Pakiramdaman nyo rin ang inyong mga sarili, the high priestess, trust your intuition, follow your heart. Piliin nyo lang, guys, walang masama na pumili ng ilang laban sa buhay. Siyempre pa, itong laban na pipiliin nyo ay kung saan alam nyo kayo ay patuloy na mag-grow. Hindi lang ngayong linggo, okay? Pero sa mga susunod pang punto ng inyong buhay. Pero yun din, okay? Patuloy na susubok at susubok. Patuloy nyo nga hanapin yung balance. Patungo dito sa higit yung pagkakumpleto. Ito yung patuloy na misyon as a Libra, yung balance. Okay? Ano pa bang ma-adapt natin dito? Yun lang. Flexible, stay organized din sa mga bagay-bagay. Baka meron kasing tendency na meron kayong makalimutan. Kasi nga, ang dami, di ba? Ang dami kailangan harapin, tapusin. So, isa-isa lang din. Kung nanaisin, mag-take down kayo ng notes or isulat ang mga sitwasyon kahit sa inyong mga paraan, sa inyong mga cellphones, yan. Kasi andito yung energy, yes, but at the same time, baka sa dami ng ganap or sa dami ng nasa isip mo, ay meron kang makalimutan or maging makakalimutan ng ilan. Yun lang. Pero kahit pa meron kayong makalimutan sa'yo mismo, sabi ko nga, kompleto ka na Kaya mo to, mapangahawakan mo to. Ano man ang pwedeng iba to sa'yo ng mundo ngayong linggo, Libra. Hi Scorpio, ito na po ang inyong reading, weekly kapalaran horoscope. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo ngayong linggo from December 11 to 17, 2023. Para sa mga Scorpio na maaaring makapakinig nito, anong maiwan natin para sa kanila this week? Scorpio, message. Scorpio, ayan, agad-agad. Okay. No worries kasi sinashuffle po natin ang sa bawat pagbasa, sinashuffle natin ang baraha. Okay, may bumagsak dito. The Four of Pentacles. Sige, add pa tayo dyan para sa mga Scorpio. Ayan. Ngayong linggo. Eto na. Agad-agad. Hindi na tayo pinaghintay. The Judgment card, the Chariot, 4 and... alam nyo, kanina pa umaangat si the Hermit. Kung hindi ako nagkakamali, halos sa ilang nauna nating sign. Isang indikasyon yan, guys. Bilang dito tayo sa busy month of December, ang daming ganap, kaliwat kanan ang events or ilang gawain, trabaho. Ayan nga, parang may ilang delays pa. The Chariot is in reverse. The Judgment card, reverse. May ilang hindi pagkaklaro somehow, in some way. May pagka-traffic. Pero dito, the Hermit card, pangatin, Scorpio ngayong linggo, ang hindi man klaro sa iba. Kumbaga, hindi rin patanong, hindi man maging klaro ang mga bagay-bagay rin para sa'yo. Agad-agad, bilang the Judgment card is in reverse, paangatin sa iyong sarili, yung clarity, okay? Yung kaklaruhan na deserve mo. Huwag kang magpa-apekto dito sa maaring iba to sa'yo ng universe, na hindi masyadong okay, maaring ito ay ilang delays lang, ilang glitch na kailangan mong sabayan. Minsan wala naman talaga tayong wala tayong control sa kung anong pwedeng mangyari dahil hindi naman tayo si Lord, Tanging siya yung higit na nakakaalam dito. The Hermit card, meron at merong dahilan ng lahat. Kahit pa, if ever at one point makaramdam kayo ng kabagalan na may kaugnayan sa
travel, okay? Sa higit na practical. Travel or pagdating sa iyong relationship, especially your family sector. And then, work-wise, pasok na natin yan bilang tayo ay general message. Pero, sasabayan, hahabaan ng pasensya mula dito sa ilang kabagalan or pagka-traffic ng buhay. Okay. The Hermit, magpahinga. Parang yun yung pinaka-message para sa lahat, magnilay-nilay sa life. Lalo pa kung traffic, mapapaisip ka na lang, mapapa-reflect ka ng di oras sa buhay. Mapapa-emo ka. Hindi, sa iyong sariling paraan. Sa kabila ng kabisihan ng buwang ito. Weekly po tayo, pero this week, best week to reflect, to meditate, to relax din, to chill. Okay, magtulog. Yan yung maaring pinaka-gift na pwede mong ibigay sa iyong sarili, Scorpio. Ayan. Or, this is the best. Lalo pa for Pentacles, kumbaga, meron kayong something na ma-receive, claim na natin ito, or meron na kayong kahit paano ay na-impok, na-save para sa taong mahal mo bilang ito na, season of giving na tayo, nagbibigayan ng regalo. So, deserve ang special treats. Iyan po ay iba-ibang paraan natin, maring sa pagregalo mo sa iyong sarili, or yung regalo na maibibigay mo, sabi ko nga, yung tulog. Ayan yung tulog talaga, kasi the Hermit, kung saan, magkakaroon ka ng matatawag mong me time, yung ikaw naman, kahit ikaw lang muna, mula sa pagka-hectic ng buhay, or pagka-busy ng mga bagay-bagay para sa inyo. Okay, may iwanan ko tayong guys, ayan, megos po. Bilang, minsan excited ako kasi traffic, excited tayo makarating doon sa dulo, sa ating patutunguhan. So, dito kapag excited tayo, merong tendency lang na baka magmadali ang ilan. Kasi nga, naiinip kayo So, maiwanan ko po na hindi ito yung best week para mag-iwan kayo ng judgment or ng konklusyon sa isang sitwasyon, relasyon. The judgment card is in reverse. Okay? Palipasin natin tong linggo na to. The Hermit card ay isang indikasyon na pag ninilay-nilayan ang bawat bagay. Mang mag-highlight or magbigay din this week para sa inyo, Scorpio. Okay, wag magmamadali. Not the best week to do some major actions or big decisions sa inyong buhay. Ipoproseso muna ito. Pag-aaralan kung kinakailangan. Wag lang magmadali or mainit ngayong buwan. Ayan na. Ayan na po, bilang live na live tayo, kung mekos-mekos na, live na live po tayo. Wala nang edit-edit to guys, ha? Pasensya na po. Kung meron tayong halo-halo na, at alas 3 na po ng madaling araw. So, kailangan natin magising. Yung enerhiya natin ay narito dapat, Moonchild. Pero ulitin ko, balik tayo sa usaping pera. Add ko lang to. Kasi parang, merong opportunity dito, guys. Okay? Meron kayong higit na ipa-priority dyan, na pag-aaralan, sabi ko nga, pag-iisipan, may pagkinan dyan, may pagliwanag, pero wag lang mamadaliin. Hindi posible na merong something parating sa inyo na pera. Gaano po yan kalaki or kaliit, okay? Actually, sabi ko nga yung traffic, yung delays, maramdaman nyo man yan this week na parang ang tagal ng bonus, ang tagal ng extra something. Maring, lang to guys, na traffic lang talaga ako, okay? Maring may ilang glitches lang bilang itong si Planet Mercury is currently na in retrograde phase. So, dyan, ayan na, doble yung bagal na pwede mong maramdaman. So, patience is the key rin, habaan ng pasensya. Ulitin ko, may kabagalan man, ay pat makakarating din yan sa'yo. Okay, ngayong linggo, para sa inyo, Scorpio. Hi Sagittarius, ito na po ang inyong reading and let's start. Kuha lang tayo ng pinaka-exact message para sa inyo this week from December 11 to 17, 2023. Para sa mga Sagittarius, ngayong linggo, anong maiwan natin para sa kanila? Mensaheng gabi lamang po. Message. Sagittarius this week.
Anong maiwan natin para sa mga Sagittarius? Ayan, may umangat na isa dito. Uy, the Three of Pentacles. Sige, add tayo dyan. Sagittarius, ngayong linggo, anong maiwan natin? Sagittarius. Okay. Ayan na, may sumama na sa aking kamay. Three of Pentacles, the Ten of Cups, and the Three and Four of Pentacles ay narito. Okay. Okay. So, nag-highlight dito, guys. Ang dami actually. Lahat na ng sektor, pamilya, relasyon, pera, katrabaho, or matatawag mong ilang teamwork, teammates. Okay. Talagang ang daming ganap sa lahat ng sign. Pilitin ko man na maging madali yung reading. Lagi kong sinasabi, pag weekly, hanggat kaya, straightforward lang. Pero ang daming, kahit 3 card spread lang to, na umangat, ang daming nais parating ng cards. Sige. Pero meron opportunity when it comes, unang-una dito, na meron something kung saan pwede kayong makakuha ng extra income, extra work pa rin ito, patuloy na pagiging productive and busy nyo ngayong linggo, but at the same time, parang naibabalansa nyo ito ng hindi lang kayo nagwo-work. Pero andito rin, hindi masyadong seryoso, kumbaga, pero syempre pa, andyan yung ethics pa rin sa trabaho, pero kumbaga, magaan lang, hindi ganun ka-stressful this week, kahit ang daming ganap, or maybe isang message ito, for some, na pa rin, maging bukas sa ilang possibility ng kasiyahan. Okay? Or sa mas practical nga, kahit nasa work kayo, pero enjoy lang. May enjoyment. May something party, Ten of Cups, kayong aatinan, reunion, family, andito na lahat na sobrang umaayon bilang holiday season. So, nandiyan ng kaliwat ka ng party, events, reunions, napaka-normal sinasabi ni Moonchild, pero ang saya. The Ten of Cups is an indication, life in general na to. Hindi lang sa usaping pamilya, pero patungo kayo sa inyong mas higit na ikasisiya or ikasasaya sa inyong buhay. Andito yung contentment, Sagittarius, ng pangingibabawan kayo ng pasasalamat. Okay, ito yung parang, ito mula dito sa ilang pinagdaanan nyo, itong mga nakalipas na buwan, merong pasasalamat. Angat yung pasasalamat. Talagang yun yung umangat, no? At dito, possible, lalo pa kung meron namang extra, na na-mention ko, merong extra income, kahit paano nakapag-save, angat sa inyo yung pagiging mapagbigay, mula dito sa ilang connections na meron ka. Lalo pa rin kung meron talagang money, opportunity ang ipasok sa inyo, sa inyong mga bangko. Sana diba? At dito mas magiging handa kayo, mas magiging inspired kayo na makapagbigay. Kumbaga yung sense of responsibility na kailangan meron kayong maibigay. Kasi masyado na kayong kontento sa inyong buhay. At para bang, yes, hindi pa rin perfect ang mga sitwasyon. Pero kahit ano man yan, kumbaga parang mas wise na kayo ngayon, mas masaya lang, mas chill, mas positive as a Sagittarius na napakaganda. Ayan. Ang saya lang. Kasi parang andito pa rin, hindi lang inspiration to take action. Pero yung may ilang exciting ganap this week or sa mga susunod pa. May ilang plano na rin dito kung paano nyo matutugunan or mapupuntahan yung ilang plano or ide, kahit simpleng ideya bilang kayo mga adventurous explorer. Ilang travel goals ba ito? Or ilang personal na hangarin? Manatili lang bukas sa Sagittarius. Kasi parang andito na parang merong something bago. Kasi nga sapat na may kasapatan na. At dyan,
ayan, sumasang-ayon na naman. Mas magiging handa kayo, Sagittarius, sa mga pwedeng ihain pa sa inyo ng mundo. Hindi na kayo patitignag. Ayan. Hindi na kayo magpapa-apekto sa gulo ng mga aso. Ayan. So, maybe isang message din ito. The Ten of Cups is here. Add ko to bago tayo may special connection din sa inyong mga pets. Maring mapalapit kayo sa kanila. If ever, meron kayong mga alagang hayop. Okay? Maring nasa kanila rin ang atensyon ng ilan sa inyo. Ngayong linggo, para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn! Weekly Kapalaran Horoscope. Ito na po ang inyong reading and let's start from December 11 to 17. Finally, okay, sa true lang, kanina pa po tayo naghihintay na matugunan ng Capricorn. Napapost tayo after, of course, ng Sagittarius dahil sa ilang ingay. Marahil ang December ay maaaring maging maingay para sa mga Capricorn. Okay, Capricorn, we'll be straightforward sa reading natin. Kuha lang tayo ng ilang exact message para sa mga Capricorn this week. Message. Please, maman agad sa kamay ko. The King of Cups. Okay, add pa tayo dyan. Capricorn. Okay. 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 Nine of Cups and the Empress. So, ano lang, magiging enjoy or enjoyable lang ang week na ito. The Empress card, the King of Cups, may pag-angat ng inyong mga atensyon at focus sa usaping pamilya, mahal sa buhay, yung inyong mga pangarap. Yung mga taong parte ng inyong pangarap, umaangat yung parang hindi lang enjoyment Ay, ito na nga, season of making new memories. Ayan. Christmas, holiday season, i-enjoy nyo lang ito ngayong linggo. Hindi imposible that you will be the center of attention this week if ever meron kayong, hindi lang ngayon, maaaring sa mga susunod pa, kung sakaling meron kayong mga events, party na attenan, the Empress card, meron may impress. Pero more on the comfort of your loved ones, yung umaangat dito. At sa mga goal mo pa. Ang balance lang ngayong linggo. Other messages, the Empress, dyan pumapasok. Sabi ko nga ilang pag-i-enjoy nyo. Okay, so hindi imposible na mayroong connection or reconnection sa ilang tao sa inyong paligid, pamilya, kaibigan, katrabaho, reconnection, reunion. Ayan, napaka-normal ngayong December, Moonchild. Pero, last message rin nakita ko dito. Okay. Maybe isang mensahe rin po ito for some Capricorn to stay balanced, na hindi kayo nasasobrahan or nakukulangan sa isang sektor lang. Huwag yung kakalimutan din yung kayo naman. Best gift you can give for yourself ngayon sa akin nakikita yung magpaspa, mag-relax, mag-chill, magpaganda. The Empress card, deserve nyo ang pahinga. Ngayong linggo, para sa inyo, Capricorn. Hi Aquarius, weekly kapalaran from December 11 to 17, 2023. Kuha lang tayo ng ilang exact message para sa inyo ngayong linggo. Anong maiwan natin para sa mga Aquarius? So, be straightforward sa ating reading today. Message. Aquarius, ngayong linggo. Anong maiwan natin para sa kanila? Okay. So, the Knight of Cups ay narito. Knight and King of Cups. The Eight of Wands, reverse. And the Six of Cups, reverse. So, unang umangat dito ay ang balancing mindset na meron ka. Kung paano mo dinadala ang isang sitwasyon, relasyon, posisyon. This week, ito yung gusto mong makita. Of course, pero maaaring at one point, syempre pa,
hindi naman perfect ang mga bagay-bagay. Maaaring makaramdam ka ng ilang kabagalan, delays, na maaaring may kaugnayan sa travel, sa transportation, na kung aking i-relate astrologically speaking po, ito kasing si Planet Mercury is now ongoing na in retrograde phase again. So definitely, parang kina-clarify tayo dito, merong ilang talagang kabagalan. Okay, hindi lang pagdating sa transportasyon, pero gayon din sa pakikipag-usap. Pero ito, umaangat yung balance sa'yo, Aquarius, meaning ikaw higit na magiging flexible and adaptable sa mga bagay-bagay. Or maybe sa message yon na panatilihin mong maging mahabang pasensya ngayong linggo. Okay? Maaring meron kang ilang i-consider na pangyayari, ganap, sitwasyon, tao this week. Lalo pa kung mag-apply itong ilang glitches or delay. So, ayan, Aquarius, tayo ay napunuan na ng memory card dahil sunod yung ating reading. But anyway, okay, ibukod dito sa aking ilang na-mention na balance, maring merong ilang reconnection mula sa ibang bansa. Okay, or merong something connection na mabuo mula sa ibang bansa ngayong linggo. Or connection, reconnection, reunion, or even reconciliation na may kaugnayan from your past. Okay, merong pag-aayos. Or meron kang agenda, scenario na kakaharapin this week na may kaugnayan sa ilang aking na-mention. Kumbaga dito, eto pa, other messages, if ever hindi mag-apply pa rin yun, meron kang babalikan na pakiramdam or nakasanayan, nakaugalian mula sa iyong nakalakhan. Ayan, this week, sabi ko nga, reunion eh. Hindi man ito may patungkol sa tao, maaaring kahit sa simpleng pakiramdam mo ngayong linggo, Aquarius. Kung saan ka lumaki or ano itong kilalakhan mo, mas makakakonekta ka this time sa iyong purpose or sa iyong mga hangarin, sa iyong revision pa. Kasi nga, magbabalik sariwa sa iyo or magbabalik tanaw ka sa ilang bagay sa iyong buhay. Hindi man ito tao, pero yung pakiramdam mula sa ilang pinagdaanan mo sa iyong buhay habang ikaw ay nag-grow as a person. Or sa mas practical, maaaring meron talagang bumalik or magbalik. Reversal po tayo every time. So, maaaring ikaw itong makaramdam ito or ilang tao sa iyong paligid, ikaw yung magbabalik sa buhay nila or meron talagang magbabalik na someone from your past. Kahit over the net lang ito, guys, kasi umangat ang international agenda dito. Pero ano pa? Balance. Okay, merong higit na pananatili nyo this week. Okay, maybe isang indikasyon na yan yung panatilihin na hindi kayo nasasobrahan or nakukulangan. Para sa inyo, ngayong linggo, Aquarius. Hi Pisces, weekly kapalaran horoscope from December 11 to 17, 2023. Ayan, nalubat na tayo. Hindi lang nalubat, pero napuno na yung memory card ng ating cam sa dami ng ating minabasahan lately. But anyway, okay. So, Pisces, this week, anong maiwan natin para sa inyo? Mensaheng gabay lamang po. Ayan, pasensya na rin sa ilang ingay. If ever inyong marinig, sinasalubong na tayo ng umagang kay ganda. This week, Pisces, anong maiwan natin para sa kanila? Message? We'll be straightforward sa ating reading. Pisces, this week. Pisces, anong ganap? Anong mensahe? Ayan. Okay. The Nine of Pentacles, the Hierophant, the Three of Pentacles, ang dami. The Ten of Cups, the Chariot, uy.
Ito, hindi kailangan laliman. The Hermit. This one is reverse. And, sige, pagkanto natin. The Hermit and the Death card. Okay. Both are in reverse. Yan po ay meron lamang kalakip na mensahe. Ano? So, yung unang pinaka-message dito ay ilang pagbabago. Pagbabago naman ay may kaugnayan sa ilang kahit sa simpleng pakiramdam mo. Patuloy kang mayroong transformasyon na gustong makita sa iyong buhay. Siyempre pa, sa mas positibong posisyon, relasyon, parang ito na yung gusto mong i-look forward, tama, sa iyong buhay. Gusto mong makita na ilang transitions, changes on the positive side of life. Sa mas practical, pagbabago na may kaugnayan ito. Unang-una na sa pamilya, sa travel, or sa career. Okay? Okay, ito something kasi both the Hermit and the Devil are in reverse. So, this is something na pagninilay-nilayan, pag-iisipan, especially if this is something major or big moves na gusto mong gawin. Pero sa true lang, walang imposible. Ang ganda ng ilang umangat. Ano man ang gusto mong tahakin, or bigyan ng tuon, bigyan ng pag-aksyon sa iyong buhay right now. Kumbaga, kung sino ka, yung nakikita mo pa in the future na Pisces, maganda, okay? Yun lang, ito ay, sabi ko nga, syempre pa, pinag-aaralan pa rin. Yes, you have to follow your heart dahil ito ay matatawag mong mahal mong gawin eh. Yung gusto mo talaga. Tatanungin ng sarili. At kung kinakailangan, humingi ng payo sa ilang taong malapit sa iyo, ilang kaibigan, pamilya, kahit sa simpleng opinion, komento, base dito if ever mag-apply lamang po na meron kang major moves or changes na gagawin sa iyong career, relationship, partnership, okay. Or, sabi ko nga may kaugnayan man ito sa travel, pwede rin. Kahit sa simpleng gusto niya lang magkaroon ng changes sa inyong scenery, sa inyong view. Gusto niyo ng something bago. Okay, gusto niyong makaramdam or makakita na ng something bago. Hindi pa man natatapos ang taong ito, pero ito na marahil yung ini-aim, sabi ko, ay na-vision yung kayo. Mas positive, syempre pa. At yan yung pangahawakan nyo. Mas malalim, okay? Kasi the Hierophant ay narito, actually sa mas practical, umaangat yung happiness and contentment para sa inyo, sa inyong mga puso. Kasi, hindi lang pagiging practical ang umaangat na lang dito, pero kung saan ka alam mo, ay higat na magiging masaya, komportable. At andan yung kasapatan para sa'yo. Ano man itong pagbabago na pwede mong gawin, kahit sa simpleng pagpaplano or ideya pa lang ito, Pisces, hindi ka nag-iisa. May ilang taong handang sumuporta at gumabay sa'yo. Ngayong linggo para sa inyo, Pisces.